Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Naging prioridad ng OVP ang pag-alalay sa mga Pilipinong higit na nangangailangan, kabilang na ang mga kababayan nating mayroong iniindang karamdaman at nangangailangan ng wheelchair. Sa mga nagdaang taon, kabilang sa mga natulungan ng ating mga kababayan mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Si Jera Gomez sa report. Pero pag once na tamaan ng sakit, napiktado kami. Di napigilan ni Merlin ang kanyang emosyon habang iknuwento ang kanilang kalagayan matapos magka-stroke ang kanilang padre de pamilya na si Tatay Raul. Dahil sa kanyang karamdaman, hindi na maigalaw ni Tatay Raul ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Si Tatay ay isa lamang sa maraming Pilipinong nabigyan ng wheelchair ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa ilalim ng Medical Assistance Program. Hindi ko lang sure yung taon, pero that was January 19 kasi birthday ng anak ko. So bigla lang ganun. Kasi that time kasi kumain siya ng maraming peanut. Then parati siya umuulam ng mga salty food like yun. Malimelig ng bagoong, mga ganun ba. So which is bawal na rin sa matanda. So yun na yun. Doon nag-start na pag-akit namin, ganun na yung nangyari. Natumba talaga siya. Nag-mild stroke siya until such time na habang nasa hospital siya, so minor lang. So umaakyat yung kanya, yung dugo. So yun, ito na siya, naging paralyzed na half talaga. So 5 years na siyang paralyzed. Dagdag ni Merlin, bilang panganay na anak, mahirap para sa kanya na makitang nahihirapan ang kanilang ama. Siyempre, magulang mo, ang magulang isa lang yan, di ba? Pag nawala, mahirap. Kung sino yun, medyo okay ang time. So, wala siya anak na lalaki. Siyempre, usually, pag mag-change ng pampers, kami, sa mahiya siya. Wala mahiya, wag ka na mahiya ka. Sa ngayon, patuloy ang medikasyon ni Tatay Raul. Tinatanaw naman ni Merlin na malaking tulong ang handog na wheelchair ng tanggapan. Mas madali na rin para sa kanila ang pag-aalaga sa kanilang padre de pamilya dahil di na nila ito kinakailangang akayin. Alhamdulillah na nakakalakad, nakakaligo mag-isa. Kaya niya magligo mag-isa, kaya magkain mag-isa. Hindi katulad ng dati, yung bago pa, sinusubuan, kami nagpapaligo sa kanya. Kami, maya nga siya, kami nagpapabi sa kanya, at least ngayon, kaya na niya mag-isa. Sobrang laki. Kasi dahil dyan, kaya na niyang, at least nakakalabas siya. So malaking tulong siya para sa kanya at sa amin na rin, na hindi kami mahirapan. So pasalamat kami kay BP Sara sa lahat ng tulong na yun. Mula rito sa Cotabato City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Isang tatay mula sa Cotabato City ang nahandugan ng wheelchair. Ang kanyang kalagayan, kumustahin natin sa susunod na episode. Ako si Maribeth Tadlawan para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.